So sa video ito mag-aaral na muna tayo ng konti at tungkol sa diode ang topic natin for today. So ito ang itsura ng isang diode. Ang diode ay isang semiconductor device na nagsisilbing parang one-way switch para sa flow ng current. Ibig sabihin, isang way lang ang direksyon ng current flow or yung amperahe, one way lang. Kumbaga pag ganun, padiretso siya pag ganun, hindi siya pwedeng bumalik. So ito ang nagre-restrict sa direction ng flow ng current. Hindi siya pwedeng pumunta sa opposite direction. Ngayon, ang diode, nakikita nyo ang parang guhit na to. So, ayan ang negative side. So, ito ang positive side, ito ang negative side. Ito ang anode, ito ang cathode. Ngayon, pagka sa electrical schematic diagram, ang symbol ng diode ay katulad nito. So, itong parang guhit na yan, yan ang negative side. So, kung titignan nyo physically, itong may parang guhit, ito yan. Ito ang negative side. So, negative side, positive side. Ibig sabihin, ito yung anode, at ito naman yung cathode. So, para matest natin kung okay ang diode, ang pagtest niyan, ay gagamitan natin siya ng multimeter. So, mas gusto kong gamitin yung analog multimeter kasi dito mas madali mag-test ng continuity. So, pag magti-test ka ng diode, continuity test lang yung ating gagamitin. At ito yung dalawang probe. Pag pumalong ganyan, ibig sabihin may continuity. Ganon din sa diode. So, sabi ko ito yung positive, ito yung negative ng diode. So, dapat pagka magti-test tayo, yung positive to negative tapos negative to positive ng probe. So, napansin nyo, pumalo yung ating tester. Ibig sabihin, yung current ay magpo-flow sa ganyang direction. Pero since ito ay isang diode, dapat pag binaligtad natin to, negative to negative, tapos positive to positive, dapat hindi gagalaw yung ating tester. Ibig sabihin, i-restrict niya yung pag-flow ng electricity or ng current sa ganyang direction. So, ito, ibig sabihin, okay tong diode na to. Ngayon, kung meron tayong 4 na pirasong diode, tapos kinonfigure natin siya na ganitong klaseng circuit, kinonekta natin siya ng ganyan, ang tawag dyan ay bridge diode. Magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na bridge rectifier. Ngayon, pag sinabing rectifier, ang rectifier ay nagko-convert ng AC to DC. Kung sinabi namang inverter, DC to AC. So, gamit ang 4 na pirasong diode, magkakaroon tayo ng tinatawag na bridge rectifier. Usually, ang ginagamit na klase ng diode pag sa mga rectifier ay mga silicon diode. So, ito na yung ating bridge diode. So, para mas ma-visualize nyo, mas maganda i-drawing natin siya. So, ito yung symbol ng ating isang pirasong diode. So, ang magiging connection niyan ay ganito. So, sa ganitong configuration, kapag ikinonekta natin itong dalawang side na ito sa AC power supply, line 1, line 2, for example, magkakaroon tayo ng positive at negative output. So, AC, ang output natin yan. So, ito, positive, di ba? Positive. Ito naman, negative. So, magkakaroon tayo ng DC output. So, ito yung isang example ng ating tinatawag na bridge type rectifier diode. So, kung mapapansin nyo, meron siyang 4 na pin. So, positive, negative, tapos sa gitna, may dalawang pin pa na AC. AC input. Alternating current, i-rectify niya yan, yung main yung input, gagawin niyang DC. DC output. So, ito yung bridge rectifier diode. So, madalas nyo matatagpuan itong ating bridge rectifier sa iba't ibang mga electronic equipment, lalo na yung mga bagong electronic appliances natin sa bahay ngayon. Laging may mga bridge rectifier diode. So, para ma-check o para ma-test to, gagamit lang ulit tayo ng multitester. So, gamit ang multitester, continuity test lang ulit. So, ayan. Pagka may continuity, dapat pumalo siya. 0 ohms. So, ang unang step para i-test natin to gamit ang ating multitester, ay i-check natin kung may continuity itong dalawa nasa gitna. So, ito ay AC. So, dapat yung line 1 at line 2 ay walang continuity.
So ayan. So dapat hindi siya pumalo. Kasi pag pumalo yan, ibig sabihin shorted yon. So ayan. Walang continuity, hindi gumalaw yung ating tester. So ibig sabihin okay yon. Ngayon, itong pula, ito yung positive, lagay natin sa positive pin. Tapos i-test natin yung kabilang pin, yung negative. So dapat pumalo. So pag pumalong ganyan, ibig sabihin okay yung positive negative natin. So i-test din natin itong positive papunta doon sa isang pin na AC. So dapat mayroon din. So kung mapapansin nyo, mas mataas yung resistance ng positive to negative. Ayan, nasa gitna lang siya. Unlike dito, mas mababa. 3 ohms lang. Tapos ito, nasa 10 ohms. So dapat ito, positive to third pin, dapat parehas sila nito. Ayan. Dapat equal. Yung positive to AC pin, dapat magkaparehas ng reading. Tapos yung positive to negative, dapat mas mataas. Ngayon, pag binaligtad natin ang ating probe, yung negative nilagay natin dito sa positive, dapat wala tayong reading na makukuha. So, hindi gumalaw. Ibig sabihin, okay ang ating bridge rectifier. Okay ang ating bridge type rectifier diode. So paano mga kaleki, thank you very much for watching at sana kahit paano nag-enjoy kayo at hindi kayo inantok sa video natin for today. At tatapusin ko na ang video to sa mga shoutout. Shoutout kay City Yasmin, pati na rin kay Edriel Valdez, thank you very much for watching. Pati na rin sa iyo Ace Rubio, Romeo Ramos, thank you very much sa iyong panonood. Last na shoutout natin for today ay para kay Carlo Boy Raneses. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Hanggang sa muli. Paalam.